Successful ka na, mayaman, career woman, na kahit paana ka ng mga Valye, may sarili ka na ring pangalan. At ngayon, CEO ka na ng Valye Technologies. Ano pa bang hahanapin mo, Leona? Bakit parang hindi ka pa kontento? Yun ang tanong ni Roxanne, ang kaibigan ni Leona. Tama naman ang dalaga. Halos nasa kanya na ang lahat. Pinalad si Leona sa buhay matapos ampunin ng mag-asawang Valye. Hindi nabiyayaan ng anak, kaya sa kanya gustong iwan lahat ng karangyaan ng mga ito. Subalit, sa kanya ba talaga dapat ang lahat ng natatamasa niya? Palaging may kulang sa loob ko, Roxanne. Mahinang sabi ni Leona habang tinatanaw ang matatayog na building sa labas mula sa kanyang opisina. Mahina namang tumawa si Roxanne. May kulang sa puso mo? Baka kulang ka na talaga sa landi, Leona. Hindi ba't may pinagkasundo na sa'yo? Si Aidan, hindi ba? Napabuntong hininga si Leona. Magpapakasal lang naman kami for business at okay lang naman sa akin ang arranged marriage. Naniniwala naman ako na susunod na lang ang pag-ibig kapag mas nagkakilala pa kami ni Aidan. Pero sa ngayon, hindi muna yan ang iniisip ko. May iba akong priority sa ngayon. May kailangan lang akong hanapin. Ano bang hahanapin mo? Tanong sa kanya ni Roxanne. Tutulungan na kita. Napatingin siya sa kanyang kaibigan. Simula nang ampunin siya ng mga Valye, naging kaibigan niya na ito. Ganon ang naging buhay niya. Lahat ay dinidiktahan ng kanyang mga magulang. Mga kaibigan, school, mga kakainin, bawat kilos, at pati na rin ng taong mamahalin. Gayunpaman, wala siyang naging reklamo. Alam niya naman na para rin sa ikabubuti niya yon. Utang ni Leona ang lahat sa mga Valye. Kung hindi dahil sa mga ito, hindi siya magiging ganoon kaayos ang buhay. Kaya lang, kasabay lahat ng mga tinatamasa niya sa buhay, buong buhay niyang dinala ang guilt sa puso niya. Dahil hindi naman dapat siya ang nagtatamasa, kundi si Serena. Hindi kundi sino. Gusto kong hanapin ang kakambal ko. Si Serena. Mahinang sabi ni Leon at napapikit. Napasinghap naman ang kanyang kaibigan. Ano? May kakambal ka pa? Oh my goodness! Talaga ba? Hindi ka naman nagbibiro, no? Umiling si Leona. Hindi ako nagbibiro, Roxanne. May kakambal talaga ako. At malaki ang kasalanan ko sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala ang dalaga. Seriously? 28 ka na pero never ko pang nalaman na may kakambal ka. Malungkot siyang napangiti. Alam ni na mama at papa. Pero isa lang ang gusto nilang kunin nun. Pero hindi naman dapat ako ang kinuha nila sa ampunan. Dapat si Serena. Mas lalong nagulat si Roxanne. Ibig sabihin, magkamukha pa kayo? Nagpalit kayo ni Serena? Humakbang palapit si Leona at napabuntong hininga. Hindi, ako lang ang nakipagpalit. Siya talagang nagustuhan ng mga Valye dati. Hindi pa alam ang pangalan namin noong unang kita ng mga Valye kay Serena. At talagang magkamukha kami, kaya nagawa ko yun sa kakambal ko. Kahit si Sister Janice, nalilito sa aming dalawa. Pareho kaming nasa ampunan. Hinihintay na maampun kami. Kaso, una siyang nakita ng mga Valye kaya pinalitan ko siya. Ako ang nagpakita at nilako siya sa kwarto para ko ang maisama ng mga Valye. Lahat naman ng bata sa ampunan magkaroon ng sariling pamilya ang tanging hangad. Tandang-tanda pa noon ni Leona kung paano kinuwento sa kanya ni Serena na gusto itong ampunin ng mga Valye. Nangako pa sa kanyang makikiusap sa mga Valye na kung pwede ay isama na siya sa aampunin. Kaso, narinig ni Leona sa mismong bibig ng mga Valye na isa lang ang bata na aampunin ng mga ito. At umiral ang pagiging makasarili ni Leona. Nagawa niyang palitan si Serena. Nagpakilala siya sa mga Valye bilang batang unang nakita ng mga ito. Tanong ko lang po, dito po ba nakatira si Serena Quintero? Tanong ni Roxanne sa gwardya ng hasyenda. Bahagyang tiningnan ni Leon ang malaking gate. Kahit papaano, napanatag siya na napunta si Serena sa ganoong klase ng lugar. Sabi sa kanya ni Sister Janice, may umampun daw na 2 teacher kay Serena pero maaga ring naulila. Kaya maaga ring nagkaroon ng asawa at ang asawa'y mukhang maayos naman ang buhay. Dito nga po nakatira si Ma'am. Sino po sila? Tanong pa ng guard kay Roxanne at napatingin sa sasakyan.
Kaso wala po si Ma'am Serena ngayon. Alam ko po nasa bayan sila at sumama kay Manang Ellen na mamili ng mga kailangan sa mansyon. Mabilis namang inayos ni Leona ang kanyang shades. Gusto niyang makita si Serena kahit silip man lang. Pero wala siyang lakas ng loob para makipagkita rito. Nahihiya siya sa kanyang kakambal. Pakiramdam niya, hindi siya nito mapapatawad kahit kailan. Ma'am, sino ho ba kayo? Sino yung kasama niyo? Parang pamilyar. Tanong pa ng guard. Kaya itinaas na ni Leona ang bintana. Mabuti na lang at heavily tinted iyon. Maya-maya'y nagpaalam na si Roxanne at sinabing may nagpapatanong lang. Nang makasakay ito, umalis na rin naman sila. Gosh! Bulalas ni Roxanne. Ang daming tanong ni Manong, ang hirap sagutin. Ang weird nga naman na hahanapin natin si Serena Quintero na wala tayong pakay. Bakit ba ayaw mong magpakita sa kakambal mo? Niyakap ni Leona ang sarili. Baka galit siya sa akin, Roxanne. Natatakot ako sa magiging reaksyon niya kapag nakita ako. Napailing naman ang kanyang kaibigan. Ngayon lang kita nakitang ganyan. Matapang, punong-puno ng confidence at alam ang worth. Yun ang kilala kong Leona. Nang parusahan ka ng mama at papa mo dahil minsan kang late umuwi, hindi man lang kita nakitang matakot. Pero ito, namuo ang luha sa mga mata ni Leona. Ngayon, alam mo na kung sino kahinaan ko. Ang kakambal ko. Ang kakambal ko lang ang kahinaan ko sa buhay na to. Simula bata pa, magkasama na sila. Nang mawala sa sunog ang kanilang totoong mga magulang, magkasama silang umiyak at nagluksa. Palaban siya noon at palaging palaaway. At si Serena lamang ang tanging nakakaintindi sa kanya. Ang kaisa-isang tao na kayang magpakalma sa kanya. Gayunpaman, nagawa pa ring traidorin ni Leona. Hinila naman siya ni Roxanne para yakapin. Halika nga rito, ngayon lang kita nakitang ganito. Nakakapanibago. Malungkot siyang napangiti. Maya-may biglang tumigil ang sinasakyan nila. Pareho silang napaahon ni Roxanne. Sinusubukan muling paandarin ng driver ang sasakyan pero hindi na talaga umandar. Manong, ano pong nangyari? Tanong ni Leona. Napakamot sa batok ang driver. Naku ma'am, mukhang nasiraan po tayo ng sasakyan. Saglit lang po at titingnan ko. Dahil sa nangyari, lumabas na muna sila sa sasakyan. Lubak-lubak at mapuno sa paligid. May dagat pa sa gilid kaya doon muna siya tumingin. Naku ma'am, mukhang malala ang sira ng sasakyan. Kailangan na pong ipatalyer. Tumatawag na po ako kaso wala palang signal dito Ma'am Leona. Imporma ng driver. Tiningnan din ni Roxanne ang sariling cellphone. Oo nga, walang signal dito. Paano tayo makakaalis dito? Sakto naman na may dumating na isa pang sasakyan. Nang malapit na, natanaw niya na agad sa front seat si Serena. Mabilis na pumasok si Leona sa loob ng sasakyan. Labis ang kaba sa kanyang dibdib. Leona, anong nangyari? Bakit ka sumakay ulit? Mainit dyan. Saad ni Roxanne. Pinandilatan niya ito. Huwag kang maingay. Nasa sasakyan. Yung parating na sasakyan, andun si Serena. Ano? Hindi siya nito pwedeng makita dahil tinted naman ang bintana ng sasakyan. Wala pa siyang lakas ng loob para kausapin ang kakambal. Manong, ano pong nangyari? Tanong ni Serena nang tumigil ang sasakyan ng mga ito. Nasira po ang sasakyan namin. Tumunghay ang driver at bakas ang gulat sa mukha nito. Ma'am? Mabilis niya namang hinila ang laylayan ng damit ng driver. Sinenyasan niya ito na huwag maingay. Mukhang naintindihan naman agad nito at hindi na nagsalita. Hindi naman lahat alam na may kakambal siya kaya magugulat talaga kung makita sila ni Serena sa iisang lugar. Nagsalita ang matandang babae na kasama nito. Nako, malayo pang talyer dito sa kabilang bayan pa. Mahirap din ang signal kaya mahirap tumawag. Hindi napigilan ni Leona na sumulyap kay Serena. Biglang lumandas ang luha sa kanyang mga mata. Napakaamo ng mukha nito at simple lang. Magkakambal man sila at magkamuka, para sa kanya, mas maamo ang mukha ni Serena. Palagi kasi itong umingiti kahit kanino, mahinhin kumilos, malumanay magsalita, at parang walang dinadalang mabigat na problema. Masaya ako na mukhang maayos ang buhay mo ngayon, garal-galang boses na usal ni Leona. Tipid nang umiti si Serena at napatingin sa sasakyan. Pahilan na lang po natin hanggang bayan ng sasakyan po nila, Manang. Hindi naman din po tayo nagmamadali. Tulungan po natin sila. Kawawa naman. Tiyak na mahihirapan po silang maghanap ng tulong dito.
Yun na nga ang nangyari. Hinila na lamang ng sasakyan ng mga ito ang sasakyan nila. Nanatili siya sa loob at ang driver. Habang nasa kabilang sasakyan naman si Roxanne at nagpapasalamat. Pero pinakiusapan niya na bahagyang tanungin ang kanyang kakambal. Magkamukhang magkamukha talaga kayo, Leona. Natatawang sabi ni Roxanne. Pero napatunayan ko na mas maldita ka. Bahagya siyang napangiti. Hindi ko idedena yan. Tinapik nito ang balikat niya. Pero mukha namang maayos ang buhay niya. Masayahin siyang tao, Leona. Mabait din siya kahit kasambahay at driver ang kausap. Napakagalang. Sa tingin ko naman kahit nagawa mo yun sa kanya noon, wala ka dapat maramdaman na guilt. Maganda naman siguro ang napuntahan niya. Napapikit si Leona at marahang tumango. Bahagya na siyang napanatag. Ang makitang maayos ang buhay ng kanyang kakambal, labis na saya na ang dulot sa kanya. Sa mga sumunod na araw, hindi na masyadong inisip ni Leona si Serena. Subalit gusto niyang bago man lang i-anunsyo ang engagement niya kay Aidan, makapagbakasyon man lang siya at mahingi ang kapatawaran ni Serena. Magbabakasyon ka, anak? Tanong ng kanyang mama. Marahan siyang tumango. Opo, gusto ko po sanang magbakasyon bagong engagement. Sobra rin po ang oras ko sa pagtatrabaho sa kumpanya at kapag na-engage na kami, alam ko pong mas magiging abala pa po ako. Kaya sana pagbigyan niyo po akong magbakasyon. Nagkatinginan ang mag-asawa. Pumayag naman ang mga ito. Hindi siya mag-out of the country. Gusto niya lang magbakasyon sa beach resort malapit sa hasyenda ng mga Quintero. Gusto niya kasing subaybayan ang buhay ng kanyang kakambal kahit ilang buwan lang. At subukang kausapin si Serena para makahingi ng tawad. Napangiti si Leona habang sinusundan si Serena. Nalaman niyang mahilig itong lumabas ng hasyenda at mamili sa palengke tuwing Biyernes. Lahat ng tindera halatang nagigiliw sa kakambal niya. Nako, mag-ingat po kayo. Dapat hindi na po kayo nagtitinda dito. Malumanay na sabi ni Serena at inalalayan ang matandang babae na nakaupo. Ito na lang ang kasiyahan ko. Kapag nasa bahay ako, nalulungkot naman ako. Alam mo namang puro may trabaho ng mga anak ko. Parang kapag nasa bahay ako, mas lalo akong manghihina. Sabi ng matandang babae. Napahawak ang ale sa braso ni Serena para magpaalalay. Kumunot ang noo ni Leona nang makita ang reaksyon ng kakambal niya. Para itong nasasaktan. Anong nangyayari sa kanya? Usal ni Leona. Nasa kanyang kagustuhang lumapit pero pinigilan niyang sarili. Serena, bakit? Ayos ka lang? Tanong ng matandang babae. Marahang tumango si Serena kahit may bahid pa ng sakit ang mukha. Ayos lang po. Tiningnang mabuti ni Leona mula sa malayo si Serena. Simple lang itong manamit, hindi katulad niya. Pero ang isang napansin niya, naka-long sleeves pa rin ito kahit mainit naman ang panahon. Iniisip niya na dahil malakas naman ang simoy ng hangin dahil malapit sa tabing dagat ang lugar. Subalit may nararamdamang kakaiba si Leona. Kahit nang makabalik na siya sa resort na tinutuluyan, yun pa rin ang kanyang iniisip. Talaga bang maayos ang napuntahan mo, Serena? Talaga bang masaya ka sa buhay mo? Mahina niyang tanong habang nakatingin sa buwan. Mabilis siyang bumangon. Pinasadahan niya ng kamay ang buhok. Hindi mapakali si Leona ng gabing yon, kaya napagdesisyonan niyang pumunta sa hasyenda ng mga Quintero. Ngunit bago pa siya makatuloy, nakasalubong niya na ang sasakyan ni Serena. Mabilis niyang ibinalik at hindi nagpahalatang sinusundan ito. Namalaya na lang ni Leona, nasa dalampasigan siya habang pinagmamasdan si Serena na tulala sa karagatan. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang mga pasa nito sa katawan, ang magulo nitong buhok at sumabay sa alon ng dagat ang malakas nitong paghikbi. Anong ginawa nila sa'yo? Namumuo ang mga luha ni Leona. Gusto niyang lumapit pero wala siyang lakas ng loob. Maya-maya'y bigla na lang tumakbo papuntang dagat si Serena. Mabilis na tumayo si Leona at hinabol ang kanyang kakambal. Mas lalo siyang natakot nang hindi na ito makita kaya lumubog na rin siya. Nakita niya sa ilalim ng dagat si Serena. Nakapikit at nagpapatangay lang, parang wala nang balak na umahon pa. Serena! Serena, huwag mong gawin to! Naluluhang sabi ni Leona. Habol naman ni Serena ang hininga habang nakatingin sa kanya. Leona? Nahihirapan niyang niyakap ang kanyang kakambal. I'm sorry. Patawarin mo ako.
Malakas siya nitong itinulak at bakas ang galit sa mukha nito. Anong ginagawa mo rito? Mas lalong umiyak si Leona at mariing umiling. Patawarin mo ko. Anong ginawa nila sa'yo? Bakit ka nagkakaganito? Tumulo na rin ang mga luha ni Serena. Kasalanan mo to. Kasalanan mo kung bakit ganito ang buhay ko. Iniwan mo ako sa ampunan. Iniwan mo ako. Ikaw ang sumama sa halip na ako. Naninikip ang dibdib ni Leona. Alam niya yon at nagsisisi na siya. Pero hindi na rin kayang ibalik ang nakaraan at ang tanging niya lang magagawa ay humingi ng tawad. Serena, tawag niya nang maglakad ito papuntang dalampasigan. Please, mag-usap muna tayo. Gusto kong bumawi sa'yo. Gagawin ko lahat, mapatawad mo lang ako. Saan galing ang mga pasa mo? Sinong may gawa niyan sa'yo? Humarap sa kanya si Serena. Wala kang pakialam. Huwag kang magpanggap na nag-aalala ka sa akin dahil alam kong hindi. Mga bata pa lang tayo, Leona. Makasarili ka na. Marahang tumango si Leona habang namumuulit ang panibagong mga luha. Alam kong naging makasarili ako. Alam na alam ko yon, kaya hinanap kita ngayon dahil gusto kong bumawi sa'yo. Kaya please, sabihin mo sa akin, sinong may gawa niyan sa'yo? Ikaw! Ikaw ang may gawa nito. Malakas na umiyak sa harap niya si Serena. Kung ako ang nakuha ng mga balye, hindi sana ibang aampun sa akin. Hindi ko sana makikilala si Terence. Hindi magiging ganito kamiserable ang buhay ko. Sinubukan niya itong hawakan. Siya bang may gawa sa'yo nito? Sabihin mo sa akin lahat. Sino pang gumawa ng masama sa'yo? Akong bahala. Please, ako ang bahala. Igaganti kita. Sasakpan ko rin sila para sa'yo. Katulad ka lang din nila, Leona. Isa ka rin sa naging dahilan kung bakit ganito ako ngayon. Sinaktan mo rin ako. Umiling si Serena at tumakbo palayo sa kanya. Pilit niya itong hinabol. Subalit bago pa maabutan ni Leona, bigla na lang itong nadulas. Tumama ang ulo nito sa bato at namalayan niya na lamang na nakahandusay na ito sa buhanginan at may pulang likidong umaagos sa mukha nito. Mabilis siyang lumapit kay Serena at pinigilan ang sugat nito. Serena? Serena, gumising ka. Please, tulong! Tulungan niyo kami! Pero kahit anong sigaw ni Leona, wala siyang makitang tao. Mabilis niyang pinunit ang laylayan ng kanyang dress at itinali yon sa ulo ni Serena. Kahit hirap na hirap siya, hinilan niya ito papunta sa kanyang sasakyan. Kahit sobrang takot at taranta, nadala niya pa rin ito sa ospital. Leona, nagulat ako sa tawag mo. Madaling araw na. Anong nangyari kay Serena? Tanong ni Roxanne. Huminga siya ng malalim habang pinagmamasdan ang walang malay na si Serena. Naaksidente siya. Nadulas habang tumatakbo palayo sa akin. Roxanne, anong gagawin ko? Hindi naging maayos ang buhay niya. Naging miserable siya. Galit na galit ako sa mga taong gumawa sa kanya nito. Pero galit na galit din ako sa sarili ko. Niyakap siya ni Roxanne. Magiging maayos din ang lahat. Magiging okay din si Serena. Kapag nagising siya, bumawi ka sa kanya. Muling lumandas ang kanyang mga luha. Gagawin niya lahat para kay Serena. Hindi dapat mawala ang kanyang kakambal. Babawi pa siya rito. Ilang araw din na walang malay si Serena. Pero ganoon na lang ang gulat ni Leona sa ibinalita sa kanya ni Roxanne. Nasaan ka na? Gising ng kakambal mo. Imporma ni Roxanne sa kabilang linya. Nasaan ka ba? Tiningnan ni Leona si Terence. Masama niya itong tiningnan habang nasa sasakyan ito. Kanina niya pang sinusundan ang asawa ni Serena. Ni hindi man lang nag-aalala. Napaisip tuloy siya kung anong huling nangyari bago umalis ang kakambal niya sa hasyenda ng alanganing oras. Mukha itong mabait at kagalang-galang. Pero alam niyang may kasalanan ito sa kanyang kakambal. At aalamin niya kung ano yon. Wait lang, huwag mo munang ibaba ang tawag, sabi ni Leona kay Roxanne. Kinuha niyang cellphone ni Serena nang tumunog yon. Tumatawag si Terence. Pinili niyang sagutin yon habang nakatingin sa lalaki. Nasaan ka na? Mariing tanong nito. Tumaas ang isang kilay ni Leona. Hinahanap mo pala ako? Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Terence. Anong sinabi mo? Han, umuwi ka na rito sa mansyon dahil hinahanap ka na ni Papa.
Alam ko may kasalanan ako sa'yo and I'm sorry. Tigilan mo ng kaartehan mo. Umuwi ka na. Pangako, hindi na ulit kita sasaktan. Magbabago na ako. Ngumisi si Leona. Talaga? Magbabago ka na? Oo, Han. Napailing si Leona. Hindi na siya magtataka kung bakit nasasaktan ng ganoon si Serena. Malambot ang puso ng kanyang kakambal. Alam na alam niya yon, kaya nga alam niya rin na darating ang panahon na mapapatawad siya nito. Gayunpaman kung mga katulad lang ni Terence, talagang matitake advantage lang ang kanyang kapatid. Sige Han, uuwi na ako. Seryoso niyang sabi bago patayin ng tawag. Muling niyang kinuha ang kanyang cellphone. Ano yon? Sino kausap mo? Huwag mong sabihin na yun yung asawa ni Serena. Tanong ni Roxanne. Huminga siya ng malalim. Kumusta ng kakambal ko? Bumalik ka na dito sa ospital, Yona. Nag-aalala ako sa kapatid mo. Mukhang wala siyang naaalala. Kahit pangalan niya, hindi niya maalala. Bigla na lang siyang naging hysterical, kaya napilitan ng doktor na patulugin siya ulit. Sabi pa ni Roxanne. Mata man niyang tiningnan si Terence mula sa malayo. Sige, babalik na ako dyan. Hintayin niyo ako, may plano na ako. Napasinghap si Roxanne. Bakit parang alam ko ng pinaplano mo? Pinaandar muli ni Leona ang sasakyan at nagmaneho papuntang ospital. May nabubuo ng plano sa kanyang utak. Kailangan niyang makabawi kay Serena. Hindi niya na muling hahayaan na maging miserable ang buhay nito. Hindi na papayag si Leona. Kung ganon, tama nga ako. Magpapanggap ka bilang Serena. Tanong ni Roxanne sa kanya. Marahan siyang tumango at hinaplos ang buhok ng kanyang kapatid. At ipapaangkin ko sa kanyang buhay ko. Gusto kong maging masaya siya kahit saglit lang. At pagbalik niya, sisiguraduhin kong magiging maayos ang buhay ni Serena. Pero halatang tutol si Roxanne sa gusto niyang mangyari. Ha? Sabihin na nating walang naaalala si Serena. Pero girl, baka mahalata siya ng mama at papa mo. Hindi yan. Plano ng lahat. Sasabihin mong na-aksidente ako habang nagbabakasyon at pagising ni Serena, siya na si Leona. Hindi siya mahahalata dahil wala naman siyang naaalala. At ako, magpapanggap ako bilang Serena para malaman ko kung anong ginagawa ng mga kintero sa kapatid ko. Gusto kong gawin to para kay Serena. Pero, hindi ko magagawa kasi hahanapin ako ni na mama at papa. Kaya nga si Serena ang ipapakuha ko sa mga magulang ko. Please, bantayan mo siya para sa akin. Alalayan mo siya habang inaalala niyang ako siya. Marami nang pinagdaanan ng kapatid ko. Hindi mapakali si Roxanne. Kinakabahan ako sa gagawin mo. Sige, akong bahala kay Serena. I mean, Leona. Okay, dapat sanayin ko munang sarili kong tawagin siyang Leona. Kaso paano ka? Leona, baka mapahama ka sa gagawin mo. Paano kapag nabuko ka ng mga kintero na hindi ikaw si Serena? Hinawakan niya ang kamay ni Roxanne. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ako mapapahamak. Parang hindi mo ko kilala. Silang paiikutin ko sa mga palad ko. Napailing ang kanyang kaibigan. Ikaw talagang klase ng taong huwag gagalitin dahil talagang nakakatakot ka. Kahit anong paraan gagawin mo para lang hindi ka madehado. Hindi na ako magtataka na ikaw ang CEO ng Value Technologies. Bumalik ang paningin niya kay Serena. Ngayong wala na siyang naaalala, sigurado akong hindi siya pipilitin ni na mama at papa na mamahala sa kumpanya, kaya hindi ako nag-aalala. Pero may parating akong engagement kay Aidan. Hindi ko pa nakikilala si Aidan sa personal kaya sana bantayan mo siya kay Aidan, Roxanne. Marahan itong tumango. Makakaasa ka. Katulad ng plano, tinawagan na nga ni Roxanne ang mga magulang ni Leona. Labis ang pag-aalala ng mga ito kaya agad na sumugod sa ospital. Nang matanaw niyang niyakap ng kanyang ama't ina si Serena, tipid siyang napangiti. Gulong-gulo naman ang kanyang kakambal dahil wala ngang maalala. Huwag kang mag-alala, Serena. Aayusin ko ang buhay mo para sa'yo. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ka. Pinapangako ko yan sa'yo. Mahinang sabi ni Leona bago umalis sa ospital. Umalis si Leona sa lugar na yon, bit-bit ang katauhan ni Serena. At natagpuan niya na lamang ang sarili na nasa loob ng mansyon ng mga kintero. Han? Pilit na pinalambing ni Leona ang boses at niyakap ang asawa ni Serena. Nakabalik na ako. Ramdam niyang saglit na natigilan si Terence pero yumakap din sa kanya. Pagkawala niya sa yakap, tiningnan niya ang mga taong naroon.
Bago siya pumasok sa teritoryo, nagpa-background check na si Leona sa pamilyang kahaharapin niya. Nandun si Regina at Gregorio, ang mga biyanan ni Serena at si Terence na asawa ng kakambal niya. Ang alam niya lang kay Gregorio ang lahat ng mayroon sa mga Quintero. Pangalawang asawa si Regina at stepson lang si Terence. Tiningnan niya si Regina na halata sa mga mata ang pagkairita. "Mama, hindi po ba kayo masayang nakabalik na ako?" Tumaas naman ang isang kilay nito. "Tinataranta mo ang mga tao rito sa paglalayas mo." "Sorry po," sabi ni Leona at pinilit na hindi lumabas ang pagiging sarkastiko. Inabot ni Gregorio na nasa wheelchair ang kanyang kamay. "Ako, Serena. Masaya akong nakabalik ka. Huwag mo na uulitin yun ha. Hindi ka magaling sa mga lugar. Madali kang maligaw at lapitin sa disgrasya. Mabutit hindi ka napahamak." Napangiti naman si Leona. Magaan ang loob niya sabihan ng lalaki ni Serena. Kahit hindi niya alamin, pakiramdam niya ito lang ang mabuti sa kanyang kakambal sa bahay na iyon. "Masaya po akong nakabalik ako. Opo, hindi ko na po ulit gagawin yon. Hindi ko na po hahayaang mangyari kung anong nangyari dati." Makahulugan niyang sabi habang hawak ang kamay ni Gregorio. Sa mga lumipas na araw, nandoon siya sa mansyon na yon. Gayunpaman, hindi siya basta-basta nagtitiwala. At alam ni Leona, malamig na ang asawa ni Serena rito. May mga pagkakataong nawawala at umuuwi na lang ng umaga. "Ano pa bang tinatago mong tarantado ka?" Mahinang tanong ni Leona habang tinatanaw si Terence na abala sa pag-uutos sa mga tauhan sa hasyenda. "Serena, halika na. Gusto raw matikman ng senyor ang luto mo. Ang tagal mo na raw siyang hindi ipinagluluto," sabi ni Manang Ellen sa kanya. Nanlaki bigla ang kanyang mga mata. "Ano po? Magluluto po?" "Oo." Napalunok si Leona. Marunong siyang magluto pero hindi siya marunong sa iba't ibang putahe. Sa ibang bansa siya nag-aral, may sariling cook at mas nag-focus lang siya sa pag-aaral. Kaya ang mga ganoong klase ng gawain, wala talaga siyang oras. Napabuntong hininga si Manang Ellen. "Alam kong nalulungkot ka ngayon, Serena. Ngayong araw na nawala ang pangalawa mong anak. Nalulungkot din ako pero ilang taon na rin naman." Mas lalo siyang nagulat sa sinasabi nito. Ano po bang sinasabi niyo?" "Hindi ba't ngayong kanakunan sa pangalawa mong anak?" Niyakap siya ni Manang Ellen. "Kahit ako, kung makunan ako ng 4 na beses, baka hindi ko nakayanin pero matatag ka. Nagpapatuloy ka pa rin sa buhay. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Inaalila ka ng lintik na Senyora Regina na yun noon, kaya nangyari yun sa'yo. At sinasaktan ka pa ni Sir Terence. Akala ko tuluyan ka nang nagising at umalis ka na talaga rito. Magiging masaya ako kung tumakas ka na lang at huwag ka nang bumalik. Pero hindi ko rin naman mapipigilan ang mga desisyon mo." Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Leona. Hindi siya iyaking tao pero ang marinig yon na pinagdaanan lahat ni Serena, hindi niya na napigilan. Tiningnan niyang larawan ng pamilya Quintero. Gusto niyang malaman lahat. Gusto niyang malaman kung ano pang hirap ang naranasan ni Serena mula sa mga ito. Mariin siyang umiling. "Hindi, Manang Ellen. Kailangan kong bumalik. At huwag kayong mag-alala. Hindi na ako ang dating mahinang Serena. Hindi na ako papayag na gawin ulit nila yon." Hinding-hindi siya aalis ng mansyon na yon ang hindi nababawian ang mga taong nanakit sa kanyang kapatid. Aalamin ni Leona kung sino ang mga nagpahirap kay Serena. At ibabalik niya lahat yon sa mga ito. "Serena!" Tawag ng isang babae sa kanya. Lumingon siya sa dalaga. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang best friend ni Serena, si Naomi. Kaibigan ng kakambal niya simula high school at nagtatrabahong sekretary ni Terence. "Hi, Manang Ellen!" Masiyahing sabi ni Naomi. Tumango naman ang ginang. "Magluluto kami ngayon ng paboritong kaldereta ng senyor. Gusto mo bang tumulong?" Umiling agad si Naomi. "Hindi na po. May pinapagawa po sa akin si Terence. Dadalhin ko lang po ito kay Senyor Gregorio para papirmahan." Tumingin sa kanya si Naomi. "Serena, akyat muna ako. Mamaya muna tayo magbanding ha. Busy ako nung mga nakaraang araw. Namiss kita ng sobra. Naglayas ka na pala. Akala ko hindi ka na babalik." "Bakit naman hindi ako babalik?" May bahid ng inis na tanong niya rito. "Dito ako nakatira, kaya natural na babalik ako." Hindi alam ni Leona kung bakit iba ang tingin niya kay Naomi.
Hindi niya lang mawari kung ano. At mukhang alam na agad ni Leona kung bakit niya nararamdaman iyon. Ano ba, Naomi? Natatawang sabi ni Terence. Mamaya na yan, may trabaho pa ako. Baka may makakita sa atin dito. Wala yan, nilako ng pinto. Kumandong si Naomi kay Terence. Alam naman nila na nagtatrabaho tayong dalawa rito. Wala namang magtataka at ang hindi nila alam, ako ang tinatrabaho mo, Terence. Ngumisi naman si Leona habang pinapanood ang mga ito. Bingo! Nag-alab ang galit sa dibdib ni Leona. Walang kaalam-alam ang dalawa na napapanood niya ang mga ito. Sa ilang araw niya roon, palihim siyang naglagay ng maliliit na kamera sa paligid at hindi na siya nagkamali. May ebidensya siyang makukuha. Yun nga lang, wala pa si Leona sa kalahati, nabuko na agad siya ng isang tao sa mansyon. Kumusta na si Serena? Tanong ni Gregorio. Natigilan si Leona sa sinabi ng father-in-law ni Serena. Ano pong sinasabi niyo? Okay lang po ba kayo? Ako po si Serena, Papa. Ngumisi ang matanda. Sa pamilyang to, mas alam ni Serena ang mga bawal sa akin. Bawal sa akin ng mani, pero hinainan mo ako ng kare-kare. Hindi mo rin alam ang paborito kong pagkain. Ang mga araw kung kailan nakunan si Serena. Para kang naninibago sa bawat sulok ng mansyon. Madalas siyang nakayuko kapag kinakausap, samantalang taas na ka lang. Hindi ikaw si Serena. Ikaw si Leona, hindi ba? Nanlamig ang kanyang buong katawan. Alam mong may kakambal ang kapatid ko? Tumawa naman ang matandang lalaki. Alam na alam, Leona. Unang tungtong mo pa lang dito. Alam kong hindi ka na si Serena. Kaya sabihin mo na sa akin kung anong binabalak mo para matulungan kita. Tiningnan niyang mabuti si Gregorio. Napatunayan niyang mabait ito kay Serena. Pero hindi niya alam kung tama bang pagkatiwalaan niya ito. Huminga ng malalim si Gregorio. Hindi ko sasabihin kina Regina Terence na hindi ikaw si Serena. Matagal kong alam na may kakambal siya. Pero sa akin niya lang nabanggit. At ayaw niya ring ikwento. Dahil ang alam ko ay galit siya sa'yo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang nandito. Ngumiti sa kanya si Gregorio. Ang totoo niyan, masaya kong nailayo mo siya rito. Hindi ko siya kayang protektahan. May taling ng aking buhay. At ang gusto kong gawin, makitang nasa maayos na kalagayan si Serena. Alam mo pong sinasaktan ng asawa niyang kapatid ko? Tanong ni Leona. Marahang tumango si Gregorio. Pero saka ko lang din naman nalaman. Tinatago nila sa akin yun noon hanggang sa nagkasakit ako. Wala na akong nagawang paraan para protektahan si Serena. Magaling magtago ang kapatid mo dahil sobrang mahal niya si Terence. Alam ko rin na hindi lang siya basta nakunan. Hindi siya inalagaan ng maayos dito ni na Regina at Terence. Sinasaktan pa. Kaya nawala ang sanay, mga apo ko dapat. Duda pa rin si Leona. Hindi ko po kayang magtiwala sa inyo. Naging seryoso ang mukha ni Gregorio. Siguraduhin mong mabubulok sa bilangguan ng mag-inang yon. Umawang ang bibig ni Leona. Hindi niya alam kung pinasasakay lang siya ng matanda. Gayunpaman, sa nakikita niyang determinasyon sa mukha nito, mukhang kailangan niya talagang magtiwala. Hinawakan ni Gregorio ang kanyang kamay. Si Regina, siya ang nagtulak sa akin sa hagdan kaya ako nagkaganito. Akala niya hindi ko alam. Pero alam na alam ko yon. Wala lang talaga akong ebidensya na magdidiin sa kanya. Hindi niya talaga ako minahal. Maging si Terence, hindi naman talaga akong tinuring na ama. Gusto ng mag-inang yon na makuha lang ang lahat ng kayamanan ko. At nang lubog na ako at hindi na makabangon, walang ibang tumulong at nag-alaga sa akin kundi si Serena. Siya lang at hindi ko matanggap na naging miserable lang ang buhay niya sa kamay ni na Terence at Regina. Kaya pinalagay ko sa last will and testament na si Serena ang magmamana ng lahat ng kayamanan ko kapag nawala ako. Ayokong makinabang ang mga walang hiyang yon. Pakiusap, protektahan mo siya. Kapag nawala ako, gawin mo ang lahat para maprotektahan ang kakambal mo. Mas naging pamilya siya sa akin kaysa kina Regina at Terence. Hindi tunay na anak ni Gregorio si Terence at pangalawang asawa naman si Regina. Nandoon lang siya para ipaghiganti ang kapatid, pero mas may malalim pa palang dahilan para manatili siya roon. Ipagpapatuloy niya kung ano ang kanyang nasimulan. Ilang buwan siyang nag-ipon ng ebidensya, ilang buwan siyang nagpanggap na si Serena,
Kahit pananakit ni Terence, tiniis ni Leona. May kabit ka ba? Binato niya sa pagmumukha ni Terence ang polo na may lipstick stain. Wala naman talaga siyang nakita. Maingat ang loko. Siya lang talaga ang naglagay sa polo. Naghahanap ng rason si Leona para may mapag-awayan. Sasagadin niya na kung hanggang saan ang galit ni Terence. Bakas agad ang galit sa mukha ng asawa ni Serena. Anong pinagsasasabi mo? May babae ka! Sigaw niya rito. Malakas siyang sinapak ni Terence sa mukha. Napadaing siya sa sakit. Gusto niyang ibalik ang sapak sa lalaki, pero kailangan niya ng matibay na ebidensya. Pero kung hindi lang talaga kailangan, baka nalumpo niya na ito. Ano pang saysay na pinasok si Leona ng papa niya sa self-defense class noon? Tama na! Huwag mo akong saktan. Parang awa mo na. Kunwari pagmamakaawa niya. Pinaghihinalaan mo pa kung may babae, Serena? Wala ka namang kwenta. Ni hindi mo nga ako mabigyan ng anak. Pabaya kang ina. Tapos papakitaan mo pa ako ng ganyan. Hinila pa nito ang braso niya at malakas pa siyang sinampal. Napamura siya sa kanyang isipan. Ilang beses siyang nagtimping huwag pumatol kay Terence. Napatingin si Leona sa vanity mirror kung saan nakatago ang maliit na kamera. Nang makaalis ang lalaki, mahina siyang tumawa. Hintayin mo ang ganti ko sa'yo. Ang sakit na na. Pinunasan niya ang tumulong dugo sa gilid ng kanyang bibig. Kinuha niya ang kamera at napatitig sa salamin. Nang mga sandaling yon, tila si Serena na hirap, punong-puno ng sugat at pasa ang nakikita ni Leona. Hindi ko lubos maisip na ganito ang araw-araw mong sinasapit sa kamay ng asawa mo, Serena. Malungkot na sabi ni Leona. Kung siya ang asawa ni Terence, baka unang pananakit pa lang sa kanya, gumawa na siya ng paraan. Hindi siyang klase ng taong martir sa pag-ibig. Gayunpaman, wala siyang magagawa kay Serena. Malambot na talaga noon pa man ang puso nito at palaging sabik sa pagmamahal. Hanggang sa dumating ang araw ng pagpanaw ni Gregorio. Nagluksa ang lahat sa pagkawala ng senyor. Kahit siya na hindi naman talaga si Serena, naiyak na rin ang dahil doon. Natigilan lamang si Leona nang tumawag si Roxanne. Napatawag ka? Tanong ni Leona. Baka sa boses nito ang pagkataranta. Ang kapatid mo, umiiyak siya ngayon. Alam niya ng totoong katauhan niya. Naalala niya ng lahat. Gusto niyang umalis dito at pumunta sa hasyenda ng mga kintero. Nag-aalala raw siya kay Senyor Gregorio. Nanlaki ang mga mata ni Leona. Please, gawin mo ang lahat para mapakalma siya. Hindi siya pwedeng pumunta rito. Masisira lahat ng plano ko. May plano ako. Ako ang pupunta dyan. Mag-uusap kami. Wala na si Senyor Gregorio. Bukas na ang libing niya, Roxanne. Baka kapag pumunta siya rito, hindi makapag-isip ng maayos. Please, huwag niyo munang paalisin si Serena dyan. Magpanggap muna siyang ako. Sabihin niyong ako ang pupunta sa kanya. Tiningnan ni Leona ang paligid. Nang makitang walang nakatingin, saka siya mabilis na pumasok sa sasakyan. Kailangan niyang puntahan si Serena. Tiyak na gulong-gulo na ang kanyang kakambal. Maya-maya'y nakarating na rin siya sa Maynila. Kinausap niya si Roxanne na magkita sila sa mas pribadong lugar. Kaya nag-book siya ng hotel at doon hinintay na dumating sina Serena at Roxanne. Leona! Bulalas ni Serena at mabilis siyang niyakap. Natigilan siya. Hindi inaasahan ni Leona ang yakap na yon mula sa kanyang kakambal. Inaasahan niya nang magagalit ito habang buhay sa kanya. Gayunpaman, sabik na sabik pa rin si Leona sa yakap na yon. Kay tagal niyang hinintay na muling makasama ang kakambal na sinaktan niya noon. Takot na takot ako nang maalala ko lahat. Bakit mo nagawa to? Bakit ka nagpanggap na ako? Bakit mo pinaako sa akin ang katauhan mo? Hindi ka na dapat pumunta ron, mapapahama ka lang. Umiiyak na sabi ni Serena. Umiling siya at pinunasan ang mga luha nito. Hindi ako papayag. Magbabayad lahat ng sumalbahi sa'yo. Marami na akong ebidensyang hawak. Sasamahan kita sa laban mo. Sa ngayon, magpanggap ka munang ako. Mas magiging ligtas ka rito, Serena. Ako nang bahala sa lahat. Nagtulong na kami ni Senyor Gregorio para dumating ang araw na maparusahan ng mag-inang yon. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Serena. Si Papa, kumusta na siya? Okay lang ba siya? May sakit siya. Kawawa naman ng Papa. Ako lang ang nag-aalaga sa kanya pero umalis pa ako. Hinawakan ni Leona ang kamay nito. Masaya ang senyor nang magkaroon ka ng lakas ng loob na umalis ng araw na yon.
Pinapasabi niya sa akin bago siya mawala, mahal ka niya at itinuring na parang tunay na anak. Hangad niya raw na maging masaya ka at kalimutan mo na lahat ng masasakit na ginawa sa'yo ni na Terrence at Regina. Umawang ang bibig ni Serena. Anong ibig mong sabihin na wala na siya, Leona? Lumandas ang kanyang mga luha. May taning na ang buhay niya, Serena. Wala na siya. Libing na bukas ng senyor. Unti-unting napahikbi si Serena. Hindi ko malang siya nakasama hanggang huling hininga niya. Gusto kong pumunta sa libing ng papa. Kahit doon na lang. Please, kahit doon na lang, Leona. Gusto kong pumunta sa libing niya. Nagkatinginan sila ni Roxanne. Ayaw niya sanang patuntungin sa teritoryo ng mga Quintero si Serena, pero yun ang gusto nito at wala siyang magagawa roon. Umiling si Roxanne. Hindi ka pwedeng mawala bukas. Anniversary ng company at nandun ang mga Valle at ang pamilya ni Aidan. Siguradong hahanapin ka ng mga magulang mo, Serena. I mean, Leona. Ano ba yan? Gulo-gulo na ako sa inyong dalawa. Sino bang pupunta sa inyo bukas? Huminga ng malalim si Leona. Sige, pero mangako ka sa akin na mag-iingat ka, Serena. Magpapakalit ako ng mga bodyguards malapit sa hacienda para mabantayan ka. Ayoko masaktan ka na naman ulit ni Terrence. Lalo pa at sa'yo ipinamana ng senyor ang lahat ng kayamanan niya. Bakas ang gulat sa mukha ni Serena. Ano? Paanong... Tiningnan niya ito ng mabuti. Hanggang kaya mo, lumayo ka na lang. Umiwas ka. Baka kung anong gawin nila sa'yo dahil kayamanan lang naman ang habol nila. Naiintindihan mo ba? Ha? Mabilis na tumango si Serena. Mag-iingat ako. Leona, babalikan mo naman ako, di ba? Hinaplos niya ang mukha nito. Oo, babalikan kita. Babalikan agad kita. Katulad ng gustong mangyari ni Serena, bumalik na nga muna sila sa kanya-kanyang buhay. Kahit nang makabalik si Leona, inasikaso niya agad ang mga naipon niyang ebidensya. Ibinigay niya yon sa kanyang abogado para masampahan ng kaso sina Terrence at Naomi. Isa na lang ang iniisip niya, kung papaano makakakuha ng ebidensya laban kay Regina. Leona! Nalaki ang kanyang mga mata nang bigla na lang may yumakap mula sa kanyang likuran. Paglingon ni Leona, nakita niya si Aidan nang ngiti-ngiti. Hindi niya alam kung bakit siya niyakap ng binata. At kung tingnan siya nito, punong-puno yon ng pagmamahal. Alam niyang para sa arranged marriage lang ang relasyon nila. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang siyang tingnan ng binata. Akmang hahalikan siya ni Aidan, pero mabilis naman siyang lumayo. Anong ginagawa mo? Kumunot ang noo ni Aidan at mahinang tumawa. Ha? Bakit? Naiilang ka ulit? Kahit umamin ko na sa akin na mahal mo na ako? Sinapo ni Leona ang kanyang noo. Napapikit siya sa inis. Nakalimutan niya na si Aidan. Naisip niyang baka nasabi yun ni Serena dahil akala nito ay ito nga siya. Subalit kahit naman ganon, feelings pa rin yun ni Serena. Saglit siyang natigilan. Posible kayang nahulog ang damdamin ng kanyang kapatid sa fiancé niya? Marahan pang hinawakan ni Aidan ang kanyang mukha. Ayos ka lang ba? Anong problema? Aray! Malakas niyang hinampas ang kamay na nasa mukha nito. Huwag mo akong hawakan. Ano bang problema mo? Naiiritang tanong ni Aidan. Humalukip-kip si Leona. Wala naman, may naalala na kasi ako, tapos na-realize ko na hindi pala talaga kita type. Nainsulto naman agad si Aidan. Anong sinabi mo, Leona? Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Hindi ko type ang mga katulad mo pero dahil ikaw ang pinili ng mga magulang ko, wala rin naman ako magagawa. Pagtsatsaga na lang kita. At yung mga sinabi ko sa'yo, like kung ano man yon, wala lang ako sa sarili ko noon. Naumpog ulit ako kaya nagising na ulit ako sa katotohanan. Sarkastikong tumawa si Aidan. Ano bang sinasabi mo? Napairap lang naman siya at tinalikuran ng binata. Medyo naiinis siya kay Aidan. Bakit pakiramdam niya'y inakit nito ang kanyang kapatid? May Terrence pa nga na problema, talagang dumagdag pa si Aidan. Pero sa bagay, wala rin namang dapat ibang sisihin kundi siya lamang. Dumagdag pa sa problemang lalaking yon. Talaga naman, naiinis niyang sabi. Natigilan lamang si Leona nang makitang tumatawag si Serena sa kanyang cellphone. Mabilis niyang kinuha yon at sinagot ang tawag. Kumusta? Tanong ni Leona. Galit na galit sila sa akin, Leona, nang malaman nilang sa akin ipinamana ni Papa ang kayamanan niya. Muntik na akong masaktan ni Terrence. Imporma nito sa kanya.
Bumaha agad ang pag-aalala sa dibdib ni Leona. Ano? Okay ka lang ba? Binalinan kong bodyguards mo dyan. Nagpapanggap lang silang mga tauhan sa hasyenda. Kaya nilang makihalo at minamanmanan ka dyan. Hindi niya ako nasaktan. Malumanay na sabi ni Serena. Biglang dumating ang mga pulis. Hinuli siya. Ikaw bang may gawa nun? Sumagot naman agad siya at mahinang tumawa. Talaga? Nai-imagine ko na lang kung anong itsura ng siraulo mong asawa. Oo, ako may gawa nun. Nag-report na ako sa mga pulis kasama ang mga ebidensya na sinasaktan ka niya. Huwag ka mag-alala. Sunod ng kabit niya. Ang abogado ko nang bahala. Satisfied ka na ba? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Serena. Gusto niyang tanungin kung ano bang mga pinagagagawa nito sa ilang buwang namuhay ito bilang siya. Gayunpaman, alam ni Leona na marami itong iniisip. Ayaw niyang dagdagan ang mga alalahanin ni Serena. Huwag kang mag-alala, bukas babalik na ako dyan. Hindi na ako makikipagpalit sa'yo, sasamahan kita dyan. Saad ni Leona. Sandaling hindi nakapagsalita si Serena. Kumusta ka? Mahina siyang tumawa. Ako bang kinukumusta mo o ang fiancé ko? Nautal naman agad si Serena. Hindi. Ikaw talagang kinukumusta ko. Alam ko naman na okay lang si Aidan. Saka pakialam ko naman sa kanya. Alam niya ako ikaw. Napangiti pa si Leona. Nahimigan niya ang sama ng loob ni Serena. Para bang nanghihinayang ito at nasasaktan. Kaya mas lalong gusto ni Leona na matapos na ang lahat ng paghihirap ng kakambal niya. Gusto niya ulit ito na magsimula ng bagong buhay. Yun nga lang, kapag ginawa niya yon, alam niyang marami pa siyang pagdaraanan. Hindi yun ganun kadali. Leona! Bulalas ni Serena nang biglang bumagsak sa upuan si Terence. Hinaplos ni Leona ang kanyang kamao at nang aasar na tumingin kay Terence. Ouch! Dirty na ang hand ko. Nadapuan ng maruming tao at may masamang budhi. Oh, yung ring ko na worth 50 million, may bahid ng masamang dugo. Yuck! Nanlaki ang mga mata ni Terence. Sino ka para gawin sa akin yun? Malakas niya itong sinipa ng paulit-ulit kahit hinihila pa siya ni Serena. Sino ako? Ha? Sino ako, Terence? Ako ang gaganti sa lahat ng ginawa mo sa kakambal ko. Tandaan mo tong mukhang to. Hindi akong asawa mo. Ako ang pinakamaganda, pero pinakamasamang karma mo. Galit na tumayo si Terence at muntik na siyang sugurin. Pinigilan lang talaga ng mga pulis at inilayo na siya ni Serena. Nginisihan niya lamang ang asawa ng kakambal niya. Sa wakas, nakaganti na rin sa pananakit nito sa kanya. Para kay Leona, kulang na kulang pa yon. Bakit mo naman ginawa yon? Paano kapag ikaw ang nasapak? Nag-aalalang tanong ni Serena. Umismid lang naman si Leona. Alam mo bang tiniis kong masaktan ng lalaking yon para lang makalikom ako ng ebidensya? Gumanti lang ako. Hindi naman ako papayag na hindi ko ibalik yon. Natulala na lang sa kanya si Serena. Pero maya-maya'y mahina na itong tumawa. Loka-loka ka talaga. Kahit mga bata pa tayo, ganyan ka na. Akala ko pa naman nagbago ka na. Humalakhak na rin si Leona. Ngayon, si Regina na lang ang kailangan nating ligpitin. Para na rin kay Senyor Gregorio. Huwag ka mag-alala. Pinapahanap ko ng dating kasambahay at nurse na kasabwat ni Regina sa pagtulak at pagpapainom ng maling gamot sa papa mo. Hinawakan ni Serena ang kamay niya. Leona, maraming salamat talaga sa lahat. Siguro kung hindi ka bumalik sa buhay ko, baka wala na ako. O baka hanggang ngayon, miserable pa rin ako. Napangiti naman si Leona. Salamat dahil pinatawad mo na ako. Gustong-gusto kong bumawi sa'yo. Kapag okay na lahat, magbanding tayo ha. Miss na kita. Napangiti naman si Serena at mabilis na tumango. Mahina naman siyang tumawa. Hindi na siya makapaghintay na mangyari yon. Pagkarating sa mansyon, nagulat ang mga kasambahay nang makita silang magkasama. Wala naman nga kasing nakakaalam na may kakambal si Serena. Grabe, magkamukha talaga kayo, sabi ni Manang Ellen at hindi magkaintindihan sa pagtingin sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila ni Serena. Wala man lang ideya ang mga ito na minsan na siyang nakasama at nagpanggap bilang Serena. Muli na lang natawa si Leona. Sino yang kasama mo? Maya-maya'y gulat na gulat tatanong ni Regina. Sumagot agad si Serena. Kakambal ko po, matagal kong hindi nakita. Biglang umiti si Regina.
Halika na, kumain ka na. Naghanda ako ng pagkain. Sumalo ka na rin, Leona. Nauna nang maglakad si Regina. Hinila naman ni Leona si Serena. Anong nangyari ron? Bakit biglang bumait? Tanong ni Leona. Nagkibit balikat si Serena. Hindi ko rin alam. Galit na galit nga siya sa akin nang malaman niyang sa akin iniwan ni Papa ang kayamanan. Tapos nang hinuli ng mga pulis si Terrence, halos sumpain na ako. Pero nagmakaawa ulit siya. Medyo naawa lang ako kaya hinayaan ko na lang muna rito. Nainis naman agad si Leona. Naawa ka pa? Pinagtangka niyang buhay ni Senyor Gregorio. Isa rin siya sa dahilan kung bakit ilang beses kang nakunan. Napabuntong hininga si Serena. Anong gagawin ko? Nagmakaawa na siya sa harap ko. Alam mo naman, mabilis akong maawa. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Leona ang kanyang kakambal. Wala na talaga siyang magawa sa kabaitan nito. Kaya siguro siya ginawang maldita at matapang kasi may kakambal siyang mahina at maawain. Napailing si Leona. Kaya ka mabilis na nauuto eh. Napanguso naman si Serena. Nandyan ka naman, ipagtatanggol mo naman ako palagi. Napairap siya pero mahina ring tumawa. Gusto niyang palaging kailanganin ng kanyang kakambal. Umupo na sila sa hapag. Medyo napangniwi siya sa kaplastikan ni Regina. Talagang pinagsisilbihan pa ang kanyang kakambal na parang walang kasalanan. Maya-maya ay bigla na lang may tumawag sa kanyang cellphone. Head yon sa mga bodyguards na na-hired niya para kay Serena. Tumayo muna siya at lumabas para sagutin yon. Hello? Bakit? Tanong niya rito. Ma'am, may gagawin si Regina. Pinasundan ko sa tauhan kanina. May pumunta raw na tao sa hasyenda. At may gamot na binigay at maliit na bote. Hindi po namin alam kung ano yon pero mukhang may masama po siyang balak. Imporma nito. Pagkarinig pa lang noon, mabilis na tumakbo papasok si Leona. Bago pa maisubo ni Serena ang pagkain, mabilis niya nang kinuha yon at itinapon ng kutsara. Leona, ano nangyari? Bakit? Napatayo agad si Serena. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Regina. Anong binabalak mong masama sa kapatid ko? Pilit na nagpumiglas ang mother-in-law ni Serena. Ano bang sinasabi mo? Lalasudin mo bang kapatid ko? Ha? Mariin niyang tanong. Napasinghap naman si Serena. Kumunot ang noon ni Regina. Ano ba? Ano bang iniisip mo? Wala akong balak na masama. Kung ano-anong iniisip mo. Ngumisi naman si Leona. Talaga? Wala kang planong masama? Sige nga, kainin mo ang pagkaing hinanda mo kay Serena. Bigla namang namutla ang ginang. Puro ka kalokohan? Oh, bakit? Sarkastiko siyang tumawa. Bakit ka namumutla? Kakainin mo lang naman ah. Patutunayan mo kung wala ka talagang masamang intensyon sa kapatid ko. Bumaha ang galit sa mukha ni Regina. Bago pa niya mapigilan, nakuha na nito ang isang kutsilyo sa lamesa. Nahila agad siya ni Serena, kaya dumaplis lang yun sa braso niya. Sige, subukan yung lumapit. Sasaksakin ko kayo. Parang nababaliw na si Regina. Naluluha si Serena habang pinipigilan ang pagdurugo ng sugat niya. Leona, sorry. Kailangan madala ka sa ospital. Sinigawan ni Regina ang kapatid niya. Kasalanan mo tong lahat. Malas kang babae ka. Una pa lang, hindi ko na gustong dumating ka sa buhay ng anak ko. Tama nga ako. Ikaw lang ang sisira sa lahat ng plano namin. Walang hiya ka? Pinagtanggol agad ni Leona ang kanyang kakambal. Kung nangyayari sa inyong lahat ng kamalasan ngayon, kasalanan nyo yon. Mga sakim, walang awat masasamang mga budhi ninyo. Sige, ganyan ka pa? Alam ko lahat ng kasalanan mo sa senyor. Sige, dagdagan mo pa. Samahan mo ang anak mo sa bilangguan. Napatingin si Leona sa mga bodyguards na tahimik na nagsipasok sa loob ng mansyon. Bago pa sila muling masaktan, naagaw na ng isang lalaki ang hawak nitong kutsilyo at pinaikot ang braso. Napasigaw sa sakit si Regina at napaluhod. Ihatid nyo na sa presinto yan. Utos ni Leona. Mga walang hiya kayo! Sigaw pa ni Regina. Umabante si Serena at malakas itong sinampal. Matagal ko nang gustong gawin yan sa'yo. Kulang pa yan para sa lahat ng pang-aalilang ginawa mo sa akin. Ilang beses kitang pinatawad at binigyan ng pagkakataon. Pero kahit anong kabutihan ang ipakita ko, ilang libo naman na masasamang bagay ang iisipin mo sa akin. Hinawakan ni Leona si Serena. Nang mailabas na si Regina, mahigpit niyang niyakap ang kanyang kapatid.
Tapos na. Magiging maayos na ulit ang buhay mo. Tahan na. Hinagod ni Leona ang likod nito. Pagkatapos ng gabi na yon, inayos na nga nila ang kaso laban kina Terrence at Regina. Nakaharap na sila ng ebidensya kaya mas napadali ang pagdinig sa kaso. Nalaman din nila na kasabwat ng mag-ina si Naomi, kaya kahit ito, nabulok na rin sa bilangguan. Bumalik na sila sa mga dati nilang buhay. Si Leona bilang CEO ng Valle Technologies at si Serena bilang hasyendera sa Hacienda Quintero. Ano? Gusto mong itigil ang engagement? Hindi makapaniwalang tanong ni Aidan. Tumaas ang mga kilay ni Leona. Oo, kamag-alala. Makikinabang ka sa gagawin ko. Bakas ang galit sa mukha ni Aidan. Pinaglalaruan mo ba ako? Ngumisi naman siya. Parang gano'n na nga. Tiningnan niyang mabuti si Aidan. Gusto niyang makasigurado. Confident si Leona na hindi siya ang babaeng minamahal nito, kundi ang kapatid niyang si Serena. Gayunpaman, pahihirapan niya muna at babaliwin si Aidan. Susukatin kung hanggang saan aabutin ang pagmamahal na yon. Hindi niya na gustong masaktan pa si Serena, kaya gusto niyang mapunta na ito sa mabuting tao at kailangan niyang siguraduhin yon. Leona, sure ka ba? Dito tayo papasok? Kinakabahang tanong ni Serena. At itong suot ko, parang ang ikli. Tumawa naman si Leona. Of course, busy ka na sa hacienda. Sabi ko magbabanding tayo. Girls night out natin tong tatlo. I-celebrate natin dahil sa wakas, nakapirma ka na ng annulment papers mo. Napabuntong hininga si Serena. Pero matagal pa yon. Tumawa lang si Leona. Gagawan niya ng paraan yon. Madali na lang din maproseso, lalo na sa kaso ng pagsasama ni Terrence at Serena. Napairap si Roxanne. Hay nako, ang tagal magdesisyon. Party na ako. Natatawang hinilan niya sina Serena at Roxanne. Uminom, sumayaw at kung ano-ano pang ginawa nila. Gayunpaman dahil hindi sanay, bakod na bakod sila ni Roxanne kay Serena. At masaya siya dahil nakikita niyang medyo nawawala na ang hiya nito. Nang malaman niya kasing 15 pa lang na buntis na ito ni Terrence, pinangako ni Leona sa sarili niyang ipaparanas ulit kay Serena ang maging dalaga. Leona, wait lang, ihing-ihi na ako, banyo lang ako. Mabilis na ibinigay ni Serena ang baso ng cocktail sa kanya. Mabilis naman siyang tumawa. Habang umiindayog sa tugtog, may biglang humila sa kanyang kamay. Aidan? Mag-usap tayong dalawa. Hindi ako papayag na basta mo nalang i-cancel ang engagement natin kung kailan mahal na kita. Sigaw nito sa kanya sa kabila ng maingay na musika. Umawang na lang ang kanyang bibig. Alam ni Leona na hindi siya yon. Biglang nawala ang tama niya. Kaunting-kaunti na lang, sasapakin niya na si Aidan. Wait, banyo lang ako. Natatarantang sabi ni Leona. Bakas ang frustration sa mukha ni Aidan. At ano, tatakas ka sa akin? Mag-uusap tayo. Ginugulo mong isip ko. Malakas siyang tumawa. Tawang-tawa na si Leona. Hindi niya na talaga kailangang patunayan. Mukhang may nababaliw na sa kanyang kakambal. Tumigil siya sa pagtawa. Hindi ako tatakas, banyo lang ako. Naiihi ako, please. Kahit sa labas ka na lang magbantay para hindi ako makatakas. Duda pa si Aidan pero pinagbigyan na rin naman siya. Nang makarating sa banyo, sakto namang lumabas sa cubicle si Serena. Hinubad niya agad ang jacket at isinuot sa kanyang kakambal. Bakit? Nagtatakang tanong ni Serena. Medyo nahihilo na ako. Yung pinainom mo sa akin, akala ko juice lang. Ngumiti lang si Leona. Lasing ka na, sige na, uwi ka na. Ipapahatid na kita. Itinulak niya ito palabas ng pintuan. Napapikit si Leona nang marinig ang impit na sigaw ni Serena. Pero nang marinig niya ang boses ni Aidan na inis na, mahina na lang siyang tumawa. Lumabas siya sa banyo at tinanaw si Serena habang hinihila ni Aidan. Maya-maya'y lakad-takbong lumapit sa kanya si Roxanne. Ano yon? Bakit hinihila ni Aidan si Serena? Tanong ni Roxanne. Mahinang tumawa si Leona. Maghanda ka, girl. Sa iba na ikakasalang dapat na fiancé ko. Natawa na lang din si Roxanne at makahulugang tumingin sa kanya. Loka-loka ka talaga. Napangiti naman si Leona. Nangako siyang bibigyan ng mas maayos na buhay ang kanyang kakambal. At hanggang dulo, sisiguraduhin niyang mapupunta ito sa maayos na mga kamay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na mahalin natin ang ating mga kapatid.
Awayin na natin ang lahat, huwag lang ang ating mga kapatid. Dahil minsan, sa pinakamadilim nating oras, sila ang pwedeng tumayo at magtanggol habang tayo ay naghihirap. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.